Okay, so good afternoon everyone. Midterm, nag-end tayo sa Module 7. Ngayon, hindi ako natakamali. So, module 7, ang topic natin doon is about motor skill and movement competency. So, dito sa semifinal, nag-i-start ang ating lesson sa Module 8, which is the basic first aid and exercise-related injuries. Okay? For this lesson, we're going to discuss yung ilan sa mga basic first aid dapat nating malaman, diba? And exercise-related injuries. So, napakapanahon itong topic na ito na kung saan madalas na yung mga pag-lead na nagpapagpaha. So, napaka-importante na at least meron tayong alam, kahit basic lang siya, kung paano nga ba magbigay ng first aid. So, natin patagalan, let us start this lesson. And for the learning outcomes, so those first aid explain why it is important in emergencies. Explain the key skills of the first aider. Describe it, first aider responsibilities. Discuss Philippine Red Cross trainings and their importance for responding to emergencies. Identify common exercise-related injuries and how to respond to them. And participate in a role-playing activity to practice responding to an emergency and administering first aid. First, ito naman, ano nga ba yung first aid? Sila naman alam, at baka di nakakalam kung ano nga ba yung ibig sabihin ng first aid. So, sabi dito, first aid is a type of emergency medical care provided in response to a sudden injury or illness. Tapos sinabing first aid, ito yung unang-unang gagawin mo okay, tungkol sa na-aksidente doon sa isang medical sa isang emergency. So, napaka-importante na first aid kasi dapat before nyo siya dalhin sa isang ospital, ay ibibigay natin siya dito. At sabi na dito, usually before more comprehensive medical treatment typically obtained, the primary aim of first aid is to save lives. Kaya sinabi, no? The primary aim for first aid is to save lives. Kadalasan, di ba, ang naging sanhi na bata-batay ng mga na-accidente is hindi sila nabibigyan ng nakakapatan or ng first aid. So sa atin, bilang isang estudyante, bilang isang normal na tao, napaka-importante kasi malaki ang chance na tayo ay maka-witness ng mga katulungan ng accident. At malaki din ang responsibility yun para sa atin na kung saan tayo na yun merong at least basic na knowledge when it comes in first aid. Kahit paano malaking tulong or makakatulong mo para sabi na, di ba, ang primary aim nito is magligtas ng buhay. Okay? Next. So the importance of first aid. So bakit napaka-importante ang first aid? So gaya nga sabi kanina, ang aim nito is mag-save ng buhay. Diba? Sabi nga dito, first aid is a crucial in emergency situations for several reasons. First, time is of the essence in many cases. And first aid allows for a quick response on injury or illness. This can prevent further harm, reduce the severity of the injury and even save life. Ang isa sa mga importance ng first aid is kung sa mag-save ng buhay is mabawasan yung paglala, okay, ng isang injury. So, key skills of a first aider. So, ito yung ilan dapat meron, no? Skills na dapat meron na sa first aider. Unang-una, assessment skills. So, the ability to quick and accurately assess a situation and determine the nature and severity of a injury or illness. Number one na dapat meron na sa first aider is marunong siya mag-assess ng sitwasyon. Okay? Dapat alam na kung paano i-assess yung sa situation. Sabi nga dito, ability to quick and accurately assess a situation and determine the nature and severity of an injury or illness. So number one na dapat alam natin is how to assess an injury kung malala ba ito or hindi.
okey? Kaya kung malala siyempre napakaimportante na dapat alam natin yung mga next steps na gagawin natin, 'di ba? So, una, communication skills, the ability to effectively communicate with the casualty and other people on the scene, and to provide clear and concise information to emergency services and other medical personnel. So hindi lang dapat marunong tayo mag-assess, no? Bilang sa first aider, dapat marunong din tayo makapag-usap doon kung sino yung na-injury at the same time, kung sino rin yung ah, witnesses, no? Kung sino yung mga taong nakapalibot doon sa area kung saan nagkaroon ng injury or accident. Kasi napaka-importante yung communication skills para din ma-assess mo din yung sitwasyon at the same time kapag ka dumating na yung mga investigators is magiging part or actually part naman talaga sila ng investigation eh, no? Part yung mga witnesses, part yung nagbigay ng first aid, di ba? Maging maayos yung pag-uusap. So, muna, decision-making skills, the ability to form quick, informed decisions about the best course of action in an emergency situation. So, as a first aider, hindi dapat tayo pabagal-bagal na meron ba kayo nakita na first aider na mabagal kumilos, mabagal mag-isip, no? Mabagal mag-decide. So, as a first aider, no, napaka-importante na mabilis yung mga paggalaw at pagkilos at the same time yung decision making na gagawin natin. Kasi nga, ang goal, di ba, ang aim nito is mag-save ng buhay. Eh, paano kung sobrang kailangan na yung decision making mo tapos ikaw nag-iisip ka pa? 'Di ba? Malaki yung chance na mamatay 'no, yung isang casualty or yung, yung aksidenteng tao. So, yun, knowledge of first aid techniques, yan. Knowledge of the different first aid techniques and procedures, including cardiopulmonary resuscitation, yung CPR, the management of bleeding and the treatment of shock. So isa sa mga dapat merong knowledge, so isa sa mga skills na dapat marunong sa first aider is yung CPR. No? So yung CPR, di siya din basta-basta ina-apply ng napaka-importante na dapat alam natin yung tama. Okay, na magbibigay ng CPR. So napaka-importante rin na mag-undergo tayo ng mga training para mas matutunan natin siya. Okay, next, problem solving skills, the ability to think critically and creatively to find solution to problems at analyze the situation. So dito siguro sa part na ito, for me na napaka-importante rin na alam natin on how to solve the problem. No? Halimbawa na lang, di ba, bigyan ako ng isang scenario. Ang accident is, ang nangyari is, nabalian, for example, nabalian ng kamay. No? Bilang isang first aider, halimbawa, napadaan kayo dun sa scene, o sa lugar kung saan nangyari yung accident, no? Eh, walang mga equipment, no? Walang mga gamit na pwedeng magamit. Ikaw bilang isang first aider, since meron kang skill, di ba, na mag-solve ng problem, so napaka-importante na ano, ah, importante talaga actually yung problem solving skill. Kasi nga, since wala kang gamit, ano yung mga gagawin mong decision making? Ano yung mga gagamitin mo para mabigyan ng first aid yung tao na nagkaroon ng bali sa kamay, for example, no? Since wala kang gamit. So, usually, nakikita natin, gumagamit ng kahoy, gumagamit ng mga tela, para gawing brace na doon sa kamay. So, napaka-importante. No? Okay? Next, resilience and composure. Ability to remain calm and composed in a high pressure or potentially stressful environment. May bilang sa first aider, bawal din ang kabado or makatarantahin. So, dapat lagi tayong kalmado at dapat lagi din tayo relax kapag magbibigay ng first aid. Next, physical dexterity, the ability to perform first aid procedures such as CPR and the management of bleeding which can be physically demanding. Okay? So ito man sabi natin kanina na dapat napaka-importante na alam natin kung paano siya gawin, especially CPR. No? Kasi mga importante skill na dapat meron sa first aider. So manood, empathy and compassion, the ability to provide emotional support and comfort to the casualties as well as their families and friends. Okay? Isa sa mga skill na siguro mahalaga na ma-practice na ma-develop natin
is kung paano magbigay ng comfort. Siyempre hindi naman lahat ng mga na-aksidente ng buhay, tama ba? So may ilan talaga na suddenly ay namamatay. Ikaw bilang isang first aider na nauna at nakakabutan ng family member ng casualties, dapat alam mo on how to comfort them. Hindi pwede pagdating na patay na po yung anak niyo, pamangkin niyo. Hindi dapat ganun. Napaka-importante na dapat alam natin yung mga terminology na gagamitin natin kapag dumating na yung family ng casualties. Okay? Next, record keeping skills, the ability to accurately record the events of an emergency situation, including the treatments, provide, and observations made for future reference. Okay?